dumating ang Santo Papa para raw makiramay sa mga kababayan nating naghihirap. Tamang-tama ito, lalo pat napakalayo ng Vatican o ng Italy para sa maraming Pilipino. At ang Europe nananatili lamang pangarap. Para sa aming coverage ng canonization ni Pope John Paul II, nagtungo kami ng Italy. First stop, ang eternal and ancient city of Rome. Narito ang mga naiwang bakas ng pamumuno ng Roman Empire. Sa malaking bahagi ng daigdig, 1,000 taon na ang nakararaan. Ang Roman Forum, ruins ng dating bayan ng mga Romano. Ang Colosseum, kung saan sila nagtipon para sa mga kasiyahan, katulad ng sagupaan ng mga gladiator. Ang Trevi Fountain, kung saan dapat kang maghagis ng barya para makabalik ka rito, ayon sa paniniwala. Mahigit 3 oras mula sa Rome, ang bayan ng Pisa, kung saan matatagpuan ang Leaning Tower. Jaran! The Leaning Tower of Pisa. Medyo palpak ang pagkakagawa nito dahil malambot ang lupa ng isang bahagi kaya lumulubog. But who cares? Lalo na't pinagkakaguluhan ito ng lahat ng nagtutungo rito. Lalo pat isa ito sa pinakakilalang simbolo ng Italy. This is our second time, pero the kids' first time. Amazing. Ganda. It's very nice. It's great. Tabingin, no? Kaya tanong nila kung bakit tabi. Kanya-kanyang hanap ng pose at gimmick ang marami sa mga turista. May kanya-kanya silang pose eh. Yung iba gustong parang hinahawakan yung buong tower. Yung iba naman parang gusto hinahawakan lang yung tuktok. Yung iba naman parang tinutulak siya. Hindi na uso rito ang simpleng pose at smile lang. Kailangan may paandar. Mahigit 1 oras mula Pisa, ang napakagandang syudad ng Florence. Saang anggulo mo man tignan, napakaganda ng Florence at kumpleto ang bakasyon dito at pamamasyal. Arts and culture, architecture, shopping, dining, lahat na. Wala ka nang hahanapin pa. Pangarap kong makabalik. Narito na tayo ngayon sa harapan ng Cathedral de Santa Maria del Fiori. Ito yon. At pupunta tayo ngayon dun sa kanilang leather market kasi kilala rin ang Florence sa leather goods, bags, jackets at kung ano-ano pa. Tara! Magaganda nga yung mga gawa nila. Kasi Italian made. Maganda pa yung leather. Leather dress o leather coat. Ganda. Guide namin, pag binigyan ka ng price, tawaran mo daw ng half. Tapos maghagel na lang. May kinasal, oh. Excuse us. Congratulations! Thank you. Excuse us. Have a good life together. Ito ang Castel dell'Ovo na itinayo sa pagitan ng 9th to 10th century AD para protektahan ang Naples sa mga invader. At ang Naples kilala rin sa kanilang masarap na pagkain, pizza at pasta. Katabi lang ng castle, itong napaka-charming na restaurant kung saan matitikman natin ang kanilang mga seafood pasta. Kumain na rin dito si former US President Bill Clinton. Zia Teresa è la zia del mondo. What did Bill Clinton eat? Spaghetti a vongole. Dahil katabi lang ng dagat, famous din ang Naples o Napoli sa kanilang seafood. Makikita yan dito sa kanilang restaurant. Lobsters, yung kanilang hipon, yung kanilang mga halaan, tahong, at yung kanilang napakagagandang mga isda.
Grazie, senyora. Pwede raw kainin ng hilaw. Ganun siya ka-confident sa quality ng kanilang seafood. Okay. Ang tamis ng seafood, talagang fresh na fresh. Tapos parang lasa-lasa ng dagat, parang naligo sa dagat bigla. Okay. Muy delicioso, senyora. Grazie. Ang sarap. Fresh na anchovies, minarinate sa olive oil and lemon. And some chili. Octopus, popolo in Italian. It's cooked, ha? Kailangan daw, kaya pala malambot yung kanilang octopus, kailangan daw hindi nervyoso yung, hindi nila gagawing, parang dapat daw yung octopus pagre-relaxin muna nila. So, pag nahuli sa dagat, they will make it live for 2 days, make it relax, kaya pala hindi siya matigas. Kasi ang seafood, pag nagulat o ninervyos yung seafood mismo, pag kinain mo matigas, it's hard. Isura pala ang sarap na, tsaka amoy. Spaghetti e frutti di mare. Ngayon, titikman na natin yung inihanda para sa atin na iba't ibang klase ng pasta na narito sa kanilang restaurant. Okay, nilagyan ko ng tahong at saka squid. Yung pasta talagang al dente. Yung seafood lasang-lasa, fresh na fresh talaga. Okay, ngayon naman ang titikman natin yung ravioli na mayroong ricotta o yung stuffing. Tapos niluto siya sa tomato sauce. Masarap ng cheese pero very mild lang siya. Yung tomatoes talagang masarap kasi fresh na fresh. Hindi siya maasim kasi matamis talaga yung kamatis ng Italy. Yun ang sikreto ng kanilang pasta sauce, yung kamatis. Ang favorite ko, kahit sa Pilipinas, madalas akong kumain ito, vongole pasta. Sarap. At eto na, matapos ang ilang araw sa Italy na puro pasta at pizza yung kinakain, sa wakas makakain na rin ako ng rice. Yun nga lang, iba pagkakaluto. Risotto with seafood. Para siyang arroz caldo na medyo tuyo. Tapos imbes na manok, seafood ang sahog. Sarap talaga ng kanin. Mula Naples, ang Amalfi Coast na napakaganda, kaya naman paboritong pagsyutingan ng Hollywood movies. Dito sa Italy, hindi ka mauubusan ng mapapasyalan. Sa southern portion, ito na ang simula ng tanyag na Amalfi Coast. Ito ang village ng Sorrento na bukod sa magandang view, kilala rin sa kanilang lemons. Ang laki. Lemon ito. Kasi famous ang Sorrento, Positano, at itong lugar na to ng Southern Italy sa kanilang mga lemon. Kita nyo naman, hindi ito yung mga lemon na alam natin. You eat with this? Everything? Maasim pa rin pero hindi kasing asim ng maliliit. You eat it in a salad? Yeah. Strawberry, everything is grown big here. Ang tamis. Wala siyang kaasim-asim. Masarap. Amadeo, what's so special about the Amalfi Coast and Sorrento? At first, the beauty of the seaside, the beauty of the coast, which is so special about view, about seaside, is one of the most beautiful coast of Italy. Is also keeping a very important church in a Gothic style. One of the most popular destinations of the south of Italy is Amalfi, yes. At dito nagtatapos ang ating tour ng Southern Italy sa bayan ng Amalfi na napakaganda, tabing dagat at nandyan lang ang bundok. Bukod sa magandang mga tanawin, mayaman din ang kanyang kasaysayan.